Siyempre dapat sundin niyo yung kung ano yung gusto ng client niyo. Dapat yung mga saloobin namin sinabi na namin doon. Magandang contractor yung may malasakit, ilang beses nila kaming napapaasan. Tulad nitong pool namin, nilumot na po siya. Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So ngayon ay 22nd, ayan ang ating countdown dito sa ating bahay bago siya ma-turn over. So ayun, sabi namin sa inyo talaga, araw-arawin namin talaga pero hindi ang update dahil wala pa tayo masyadong maibibigay ng update. So ngayon is for the ano muna tayo, chill vlogs, ayan, for the muni-muni muna tayo dito. Magbabasa din kami ng mga comments and sa mga ano namin, videos namin. Ayan, 'di ba, para masagutin yung mga katanungan ninyo at para maano din medyo maliwanagan din kayo. Kasi kami parang hindi. Tsaka for the past 12 months na kinoconstruct tong bahay, maraming learnings at tsaka syempre hindi lang to siguro number one sa pagrarant kundi siguro sana may matutunan kayo or makuha kayong aral from sa mga nagpapagawa ng bahay, magpapagawa pa lang din ng bahay. And ayun, yun lang naman na ang gusto namin is ma-share lang din namin yung mga experiences namin from pagpapagawa ng bahay na ganito kalaki. Correct. Hindi pala Diba? siya madali. Ayan, sobrang dami namin natutunan, sobrang dami naming mga na-experience. Akala namin okay na yung experience namin doon sa House of Blessing, doon sa pagpapagawa namin ng warehouse, and sobrang, ayan, panibagong milestone, may mga panibagong learnings din na natututunan, which is, ayan, ano din kami, kumbaga parang, ano din yun, kumbaga parang sabihin na lang natin na kahit papano is meron din talaga tayong natututunan sa mga ganong ano natin sa buhay, ganap natin sa buhay. So, True. hayon, God is good pa rin all the time and talagang iano na lang natin na everything happens for a reason. Yung delay na nangyayari na ito is may reason si God. Kaya yun na lang yung iniisip talaga namin. And papasaan pa matatapos din to. Kasi actually itong contract dito guys sa may bahay is ano lang siya, bare lang siya, hindi pa siya kasama yung interior. So, ibig sabihin, yung July na sinasabi nila is hindi pa kasama yung mga interior fittings nun, yung like yung mga living area, wala pang mga ganun. So, kumbaga pag tinurn over ito is napaka-bare siya. And yung exterior is ano na maayos, ganyan, may landscaping na, so kasama din yun sa kanila. So, we'll see for the 22 days na natitira for the month of July, for the month of July ay sana may makita kaming improvement kasi alam mo nakakapagod na yung alam mo pupunta kami like for example today actually dalawang shoot na yung ginawa namin ngayon so kanina nag-shoot kami and then ngayon mag-shoot kami kasi sabi ko para hindi rin naman tayo maagad sa content and alam ko is napaka-slow facing talaga yung nangyayari dito. So, sa totoo lang, itong araw na to, kaninang umaga nagpunta kami. Sa 8 ilaw na nandito sa may bahay, 3 lang ang nagawa. 3 lang ang nakabit. I mean, sa 8 ilaw na dapat dito sa may swimming pool area namin is 8 siya, 3 lang ang nakabit. So, ayun. Kaya mapapansin din namin na yung paggawa din dito, like for example, dito sa swimming pool area, pagkabit lang ng ilaw, 3 tao ang nandoon. So, ayun. Correct. Kumbaga parang sa isang gawain, 3 sila na nandun. Di namin alam baka ano-ano lang, yung parang katulong na pag ganito ganyan, magtanggal ng ganito. Pero syempre nga naman 'di ba na ganun na lang na ilan lang sila nagtatrabaho tapos tulong-tulong po sa isang gawain. Pero tingnan mo naman sa isang ano namin dito, yung area ng pool namin na may ilaw, 3 pa lang ang nakakabit. Ilan sila nagka-stay kanina dito. So, At saka tabangi. hindi namin actually sinisisi yung mga workers. Mababait sila, mababait yung mga workers. Wala naman kaming masabi sa kanila. Siguro yung pagdidirect lang ng mga gagawin sa kanila. Kasi ito, for the record guys, yung contractor namin taga Pampanga. So mostly lahat ng mga gamit na ino-order nila, I mean na ginagamit dito sa bahay is nanggagaling pa sa Pampanga. I don't know kung nagkakaroon ng problem sa logistics, sa delivery. Pero kung meron naman kasing
kung meron namang materials, bakit ayaw nilang ipa-deliver dito, di ba? So, yun. So, kaya naman tara ng mga sis at magbasa ng mga comments sa aming uploads. And talagang nag-ano din kami, nagre-reply din kami mga sis mo kasi ibang level na din talaga ang stress namin dito. So, tara na at umpisahan. Okay, sabi ni Mommy Mew 11. Sa CR Jessica, pwede kaya ilipat na lang yung shower sa may white tiles, wag na doon malapit sa bintana para lumuwag. Yung ano siguro yan location doon sa controversial nating CR, yung shower head na parang pinilit. Ayun nga din yung iniisip namin na parang what if kaya na ilipat na lang siya ng pwesto kasi kung doon talagang talaga siya masikip. Kumbaga kapag maliligo ka, hindi ka makaligo ng maayos, ay magkabangga-bangga pa yung mga kamay mo doon. And yung tama din ng shower, syempre magtatilamsik doon sa mismong namin, cabinet ng CR. So syempre kapag lagi nababasa yun, 'di ba? Baka magluma ng mga ilang buwan lang. So yun din yung iniisip namin pero sabi nila baka mas lalong lumiit daw kapag dito nilagay. Tsaka magbabago na yung facing as in ganun. Kumbaga parang nawala kami ng no choice. Totoo yan. Kasi actually, nung tumagal kami dun kung mapapansin niyo yung video na yun, tumagal kami sa area na yun, binidyohan ni Mo yun, and mas feasible kasi siya. I mean, hindi na siya feasible ngayon na na ilipat kasi nga yung mga fittings ng mga tubig, ganyan, nandoon na, nakaabang na doon. So kumbaga kung ililipat doon sa kabila, ay si bakbak na naman. Sisil-sil na naman, magtatanggal na naman ng mga tiles. So, para alam mo yun, kami din yung naloloka at nai-stress. Okay na lang yan. Kasi wala kasi inaanuhan, sinasagutan din nila kami ng andito po kasi yung ganito. Alam mo yun, kumbaga, as a contractor, syempre dapat sundin nyo yung kung ano yung gusto ng client nyo, kung saan sila sasaya. 'Di ba hindi yung parang bibigyan nyo sila ng wala na silang choice. Parang ganun. Okay, ganun ba? Okay, sige, okay na yan. Parang ganun na lang yung nangyayari. Totoo. So, kaya kami, sige na lang para at least matapos na yung workload na yan, makamove on, sige na lang. So kami siguro in the future ipapalipat na lang namin pero sa iba na nagagawa. I mean siguro ipapasabay namin pagka nagpa-interior na kasi it will take time also yung pag-i-interior designer or interior designing kasi as per dun sa nakausap namin, I think mga nasa 2.5 months yung kakainin sa interior ng buong bahay. So, kasama na lahat yung mga kama, living area, yung mga furnitures, ganyan. So, lahat-lahat ng mga interior fittings, 2.5 months. So, kaya yung July, madadagdagan pa yan, August, September, October. So, mga October Burmans. na. Burmans na talaga. Nagkatotoo talaga ang Burmans. So, ayun, hindi na lang namin siya pinalipat kasi hindi naman din nila ililipat. At saka baka mas lalong tumagal fa ito. Alam mo, hindi na sila matapos sa isang area, change pa namin yung nasa taas. Wag na, okay na yan siya. So, ayun. Okay Baka na yun. Okay na lang. Totoo. At saka baka may mag-comment dyan, hindi kasama yun sa contract nyo, sana ipaayos nyo. Wag na po. Kung kayo nasa lugar namin, siguro baka, sige na nga, okay na lang yan para matapos na. Kasi, ewan ko, sobrang lawak na yung pag-iintindi talaga din namin. Pero, Correct. At saka yung patient. So, sabi ko parang, sige na lang, tapusin na lang basta maayos at magpa-punch listing kami bago sila mag-turnover. Ganun. Correct. So, kung sa Bisaya pa, okay na na. Okay na na. So next naman natin guys is from Teya 1017. Nagbi-meeting naman po ba kayo with the contractor weekly? Much better to run to him directly. So yes po, madalang. Actually, yung pinakita ko sa inyong video at kung nanonood kayo sa Facebook page ko na nag-upload ako na nag-meeting kami with our contractor kasama yung owner na bumisit sila dito na nag-early punch list, yun yung pagkikita ulit namin after ilang months. So as in, talagang tinake namin yung opportunity na yun na makausap, masabi yung mga concern namin,
lipat kung ano yung mga gustong ilipat. Yung mga saloobin namin, sinabi na namin doon. Although hindi pa naman yun yung pinaka-final na punch list, pero sinabi na namin lahat. Correct. Kasi actually meron naman pumupunta mga architect. So hindi ko alam kung may engineer na pumupunta kasi ang alam ko is architect lang ang madalas ko nakikita dito on site. So si architect lang yung madalas ko nakikita pero engineer hindi ko sure kung may pumunta na ba or wala pa. Simula na nagsimula or nag groundbreaking to. Hindi ko alam kung meron nang pumunta. Pero mostly, may pumupunta naman on site, mga architects, mga apprentice nila na nag-check dito sa may bahay. So, kung meeting-wise with the contractor, wala masyado, pero dapat meron. So, yun kasi ang nasabi sa amin. At least monthly, parang mag-huddle kami na mag-check ng mga nagaganap, pero hindi naman siya na sunod. So, yun. Correct. At saka isa din sa talagang natutunan namin is yung maghanap kayo ng magandang contractor, yung may malasakit, yung nakikinig sa mga concern na sinasabi ninyo. Kasi yun yung pinaka-importante talaga. Kasi syempre, mas maganda pa rin yung nagkakaintindihan both parties, naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan namin sila. So parang ang nangyayari kasi hindi nila kami naiintindihan. Parang pinapabago lang namin at pinapaano namin na for the arte lang, which is hindi kasi siya yung nang ganun. Actually, isa din sa ito honestly yung sa aircon na nandito sa may living area, yung mismong outdoor unit kasi niya is nandito sa may anong tawag dito, sa may poolside. Ngayon, ang naging problema is, ang pinaka-original talaga na nilayout nila, nasa side yung outdoor unit. Pero kasi, nung time na ginagawa tong aircon, at saka pina-approve doon sa may foreman dati na nandito is, okay na yung height. Ngayon, nung naglalagay na sila ng ceiling dito sa may swimming pool area, matatamaan daw yung outdoor unit. So, again, na no choice na naman kami ang gumastos. So, for the record, kami ang gumastos ng paglipat nun. Kasi syempre, naikabit na eh. So, kumbaga nailagay na yung outdoor unit. Ngayon, tatawag ulit kami nung mag-aircon para ilipat yung mismong area ng outdoor unit. So, ganun. So, ganun yung nangyayari. Kaya, ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw kung ano yung mga next step dapat na gawin namin. Like, yung mga bibili na ba ng mga gamit, ganyan. Like sa modulars namin, kitchen. Kasi yung doon, ang tag dito, yung oven, yung built-in na oven, kailangan din nila yun. Ang sabi this week daw magkakabit. So, hindi namin alam kung ano yung ikakabit. Wala silang specific kung ano yung ikakabit this week. Basta magkakabit, magde-deliver. Hindi namin sure kung sinasabi na lang nila na this week, yung mga ganong eksena, or para alam mo yun, para kahit pa paano, okay, this week na pala igagan. Pero hindi naman pala nasusunod. So, ayun. Importante din yung hindi sila dapat nagbibigay ng mga dates, ng mga ganyan, ng mga ikakabit. Tapos ilang beses nila kaming napapaasa na hindi pala nakakabit ng ganyan, hindi dumadating si ganito, wala pang supplier pala ng ganyan. So sana is dinadirect din nila yung client nila ng maayos, ng totoo, na ganito, wala pa talaga sila nakikita or nagka-problema sa ganito, 'di ba? Para hindi lang yung basta nagsasabi sila ng date na kailangan ganito na po yan. Okay, next week po mag-i-start na po, magre-resume, pero wala pong nangyayari. Like katulad nitong pool namin, nilumot na po siya. Hindi pa po binabalikan ng magpo-pool. Although sa side naman nila yon third party, pero sabi nila, bawal kami mag-third party, pero sila pala pwede. Pwede pala yun. Ayun, next natin is Baka need nila budget, madam. Hindi rin namin sure kasi when it terms to naman, yung payment, wala naman nagkaka-problem. As in, wala talagang problema. Madali lang kaming magbigay ng bayad. Pero
ayun nga, kasi syempre paano ka gaganahan magbayad? Patapos na yung payment namin, pero yung bahay namin, ang dami pang kulang. O 'di ba? Alam nga naman i-fully paid namin ito, tapos antay namin sila matapos. Eh paano pag wala na sila, o 'di ba? Wala kaming panghawakan na matatapos talaga itong bahay namin. And marami din nagsasabi na bawal or wag kami magbigay ng 100% ng payment hangga't hindi nila natatapos ito. Ayun, sa totoong buhay lang, hindi lang po ito kinsing. Sa totoong buhay lang po, hindi lang ito 15 million, mataas pa. So, syempre malaking pera yun, malaking bagay yun, talagang pinaghirapan namin yun. Kaya hindi namin basta-basta bibitawan yung mga ganong kalaking pera, 'di ba? So, syempre, baka yun yung inaano nila kaya ang bagal ng update. Pero kasi ang ano nila dito, ang contract nila sa payment. Until August. So, kumbaga hanggang August siya. So, for the record guys, ang nangyayari kasi every month, meron kaming binabayaran. So, hindi ko alam parang progress billing yun Pero kasi, parang walang progress. Yung 'Di ba? magbibigay ka ng ilang magkano yung nilalagay mo Kunwari every sa isang buwan. So, magbibigay kami kasi first day of the month Kumbaga, June 1, July 1, ganun yung every billing namin So, kumbaga para progress billing siya. Pero kasi syempre, 'di ba, kung progress billing, dapat may makikita kang Correct. progress, 'di ba? Corresponding dun sa binabayad mo. Kaso kasi anong nangyari is wala kaming nakikitang ganung progress. So sana kung ganun yung monthly nila na Progress progress. billing. So sana ganun din yung no? Yung nangyayari, 'di ba? Yung Correct. improvement na nangyari sa bahay Sa kasi loob ng isang buwan sana marami. Kaso parang ilaw pa lang ang nakakabit. Diyos ko Lord, matatapos na yung buwan, magbabayad na naman tayo ng monthly. Parang ang sakit niya sa puso. So, ayun, ang laki na ng binabayad namin monthly, tapos makikita mo, kapiranggot lang yung update. So, syempre, paano ka gaganahan magbayad doon? Kasi baka, as in, kung sa lang, graduate na yung payment namin, pero yung bahay namin, nasa pa lang third grading. Charis. Oh, actually tinatanong namin ilang percentage na po ba to. Kayo guys, comment down below kayo nakakanood ng video na to. Nasa ilang percentage na itong bahay namin kasi actually hindi rin sa amin sinasabi kung ilang percentage na. Puro sila goal, 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 progress, progress, progress pero wala naman nangyayari. So, ayun, hindi rin namin alam kung ilang percent na pero yung payment namin I think nasa 95% na. Correct. O, diba? Imagine yun, 95% na, pero yung bahay namin, ilang percent na yun siya. Oo. So I think sana napapanood to ng contract. I think napapanood naman to ng ng contractor namin. Sana maging maayos lang kausap. I mean, maayos naman sila kausap nung una, oo. Pero in the long run, parang hindi na. Parang nagiging putyo-putyo na yung ginagawa dito sa may bahay at tinitipid na. So, syempre, bilang, nagtatrabaho ng maayos, malaban ng patas, as in, hindi naman namin yan, pinulot lang yung pera, pinaghirapan namin yan. Ang dami namin sinakripisyo para dyan. So, sana is, alam mo yun, kung pinaghirapan ng clients nyo, sana binibigay nyo din yung best nyo para mapasaya sila, maibigay sa kanila yung tamang serbisyo na deserve nila, 'di ba? So, ayun, ngayon kasi is talagang sa totoo lang disappointed kami sa mga nangyayari. Disappointed kami sa contractor namin. Kung noon okay, ngayon na namin sa totohanan lang, hindi na maganda yung mga Totoo. nangyayari. So, sana ay napapanood nyo to. Kung hindi, ipipm ko to sa inyo. Isisend ko yung link. Panoorin nyo. Buong team. Hindi, actually kasi itong bahay na to is dugot pawis namin talagang pinaghirapan. I mean, yung perang pinanggawa nito is grabe yung pagod, ganun, puyat, and sakripisyo, yun talaga pinaka yung word na sakripisyo. And sasabihin nyo dyan, bakit kasi yun yung kinuha yung contractor? So, napanood lang din namin siya from the other influencer. So, ayun, ipasok ko lang din about dun sa mga influencers na nag-promote. So, yun din yung tips ko sa inyo na hindi porket pinromote ni ganito, di porket pinromote ng ganyan, kailangan yun na din yung gawin nyo. So, syempre, importante pa rin yung background checking para kayo mismo, alam mo yun, sigurado kung totoo nga ba. Correct. So, ayun.
malaking lesson learned itong bagong bahay namin na pinapagawa, lalo sa pagkuha talaga ng contractors. Next natin is, naku, wag kayo pumayag na di nila ayusin ang mali nila dyan sa shower. O yun na nga, may contract kayo, kaya karapatan nyong magreklamo at responsibilidad lang itama. Yun nga, na-mention naman na binibigyan kami ng mga option until mawalan na kami ng option. Di ba? So, ayun, baka nga sila talaga ang titira dito. Baka sa kanila talaga to. Ganon. So, yun nga, kasi, alam mo yun, nakakapagod na, nakakadrain na. So, kaya pinagpipray na lang namin na sana matapos na yung pagpapagawa namin ng bahay, ma-turn over na nila sa amin ng maayos kasi parang walang nangyayari, 'di ba? Itong pool o ano eksena ng pool malapad dapat to pero ang nangyari medyo lumiit siya o yung doon sa isang area namin sa living area may design doon na dapat sundin kaso hindi na nagawa. Okay, tapos itong rooftop namin sa taas yung ano niya, wallings niya na iba naman yung design. Tapos yung sa CR naman namin na pagkasikip-sikip yung shower na sa pinaka-gedli, hindi na papalit. So, ang dami mga sis. Buti sana kung bawasan nila yung bayad namin. Kaso, wala silang binibigay. As in. Hindi. Sabi naman nila, yung mga ganun, like sa living area, pating family area na hindi nila ma-execute, i-deduct daw. So, ayun. Daw, sabi i-deduct daw. So, hopefully sa sa final billing is may i-deduct talaga. I mean, At saka dapat yung nila, yung deduction. Kasi syempre yung per meters nito, naka-quotation yun dun sa kanila, di ba? So, kailangan per square meter, kung magkano yung nila, yun yung may balik sa amin, kung magkano yung talagang kinontrata nila sa amin. Pati doon sa mga, kasi syempre naka-itemize naman yan siguro yung mga nila, mga ganap nila, 'di ba? So, ayun, kailangan be transparent kung ano yung nasa contract yun yung i-process. dapat yun yung mag-materialize. Okay, next naman natin from Karya 2020. Ba't nilagay na ang chandelier? Di pa totally closed. Then may bagyo na paparating. Baka mahulog na lang yan if ever, if malakas ang hangin. Kinabit para lang may makita na ginawa na din pa naman dapat nilagay highs. Hindi rin po namin alam. Oo nga, kasi may open area pa dito at saka bagyo na. Di ambot na lang sa kanila. Oy, kayo. Di man po may ilaan na charis. Ay, hindi namin alam kung ano yan. Basta, syempre sila yung contractor, sila yung masusunod kay bahay Manila to. Char. Ganun. So, hindi namin alam kung tama ba yan. So, actually, plastic pa dapat yan, pero ngayon lang siya nakabit. And isa pa kasi sa major ditong gagawin yung mga yung mga glass talaga Mga glass talaga. Pati yung mga modular sa may kitchen. So, yun ang pinaka pa na maraming gagawin. Sa 22 days, sobrang dami pa ditong gagawin sa may bahay. I doubt na matatapos. Hopefully, yung sinasabi nilang fall soap na July matapos talaga. Kasi nung last month, June, sinabi din nila, mismong owner na ang nagsabi na pag July, unti-unti na lang daw ang gagawin. Pero mukhang hindi, marami pa. Next natin from Dayan Re Julio. Hi Jasmine, perhaps garden bamboo can be a good addition to your swimming pool or landscaping area to end privacy screen. It makes your swimming pool area much more tranquil as well. Yes, okay naman, maganda naman po yung bamboo. Kaso siguro sa ibang area siguro siya pwede. And regarding naman dun sa landscaping, ayan, meron naman pong landscaping to kasama naman sa contract namin na mayroon siyang kasamang landscaping, ayun doon sa front ng house. So, ayun, siguro pinapaubayan na lang din namin talaga sa kanila lahat kasi wala man kami magawa dyan, di man kami marunong landscape dyan. And syempre, yun binayaran namin, sana is maibigay, di ba? So, kung gano kalaki yung binayad namin, sana ganon din kalaki yung expectation. Charis. Hindi. So, sana kung ano yung nandun sa render, yun ang mailagay nila na mga halaman dito. Baka ang ilagay lang nila tuba naman. So, ayun. Next natin is, ito naman,
Kung may retention kayo, wag niyong ibibigay sa kanila yan agad-agad. Dapat mabigay lang yan once the project is completed. Then kung mag-progress billing sa inyo, wag niyong bayaran ng buo. Iayon niyo kung ilang percent lang ang nakikita niyong progress. So, actually, to be honest, walang retention. Nagulat din kami, walang certain percentage ng retention ng total contract price. Wala talaga siya, as in, pagtapos ng contract, pagtapos ng gawa, fully paid. So, kumbaga, wala man lang sila, kahit nga kami sinabi namin, baka naman at least after a month, para at least matirhan muna, ma-check muna, ganito, ganyan. Pero, wala silang ganun, walang retention na nangyari. Pero we'll make sure na bago sa amin naman, alam nyo guys, walang problema naman sa sa pagbabayad. Kumbaga, naka-ready naman yung fund talaga namin dahil nga magpapagawa ng bahay. Kumbaga, itong bahay na to guys is naka-safety from pagbibuild, mga furnitures, ganyan. Naka-safety naman yung fund namin for this one. Ang problema nga lang is yung sa progress na na nakikita namin na wala naman talaga na. Like, typical na example ito today. Ito nga today, ngayong araw na to is simula umaga, nandito kami, nag-check kami, binalikan namin, almost parang wala. Sa taas, sa second floor, nakabit parang 3 pintuan lang. Yun lang. And then dito sa may pool area, imbes na tanggalin na tong mga scaffolding na to, hindi pa. At hindi rin makaprogress yung sa swimming pool dahil nga, hindi pa tapos yung ceiling ng swimming pool. So from 8 nga na ilaw, 3 lang ang naikabit dito. Correct. So, Imagine nyo, from morning hanggang matapos yung shift nila, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na ilaw, 3 lang po yung nakakabit pa. Tapos iniwan na naman nila 1, 2, 3, 4, 5. Iniwan nila yung 5. Di ba kayang-kaya naman yan tapusin ng isang araw, yung paglalagay ng mga pin lights sa pool. Ang liit lang ng pin lights namin dito. Oh. 'Di ba? Bakit hindi nila tapusin? Ano 'yun? Inaano din nila, binabagalan din nila. Inaano nila para kahit papaano makapagbayad na naman kami ng monthly. Diyos ko Lord. Yun nga yung inaano namin na hirap kaming magbitaw ng pera na naman kasi nakikita namin at napapansin namin na uulan na. ulan na nga. Hello. Hindi tayo nababasa. Ay, nababasa tayo. Ayun, na walang ka-update mga sis. Kumbaga parang weekly, lang to. Weekly progress. Totoo. At saka, sila, puro goal. Yun lang ang sinasabi nila. Goal, ganitong week, goal. Wala naman nangyari dun sa goal nila. Kaya ayun, yung Gantt chart, kung tatanungin nyo guys yung Gantt chart, may Gantt chart pero hindi rin nasunod. Nasusunod. Sabi nila, for guide lang daw yun. Pero syempre, di ba, kung ano yung nasa Gantt chart, yun yung nasusunod. May mga date doon na dapat tapos na, wala pa rin. Yun yung inaano namin, kino-concern namin sa kanila. Pero sagot nila, guide lang natin yung Gantt chart. Pero bakit may date kung guide lang natin siya? Correct. 'Di ba? So, ayun guys. I hope marami kayong natutunan sa video na to. Ayan, especially sa mga magpapagawa pa lang ng bahay, nagpapagawa ng bahay na number 1 talaga na i-consider nyo is humanap kayo ng may malasakit na contractor or maayos na contractor talaga, as in matagal na in the industry. I'm not questioning their credibility, guys. Matagal na talaga sa sa construction. Totoo. Kasi nung una naman kausap namin sila okay, pero eventually yun nga, hindi siya nagiging okay. I mean, hindi nagiging maayos, hindi nagiging smooth yung facing dito sa may bahay. So, ayun. Correct. Kung gagastos man din kayo ng pagkalaki-laki, doon na kayo sa mga kilalang mga contractor. 'Di ba? Yung marami ng mga nagawa at marami ng mga naging project. So, Tsaka hindi lang yun sa maraming nagawang project. Siguro yung maayos kausap. Yun lang naman maayos kausap. And basta ang dami kong gustong sabihin, and sana ang hiling na lang namin is matapos ito ng maayos. Kung nanonood naman po kayo, ayan, sa contractor namin, sana matapos ng maayos. Yung kinumit nyong July, sana matapos at magkatotoo. Correct. Dahil ang hirap umasa. Magdagdag na kayo ng tao. 11 lang sila dito, tapos sa isang area 3 sila.
abot-abotan ng wire. So, ayun lang mga seswang. Sana meron kayong natutunan. Ayan dito sa videong ito. And ayan, maraming salamat sa always na pagsubaybay at panonood sa aming mga videos. So, dito na nga natin i-end itong vlog. If you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto niyo maging next video natin. And don't forget to subscribe to the channel Jessica Absalon. And see you guys in our next video. Bye!